So, especially yung marami kaming na-shock na eksena. Pero kumusta ang love scene with Paolo and the landian scene with Jay? Happy naman. Charot lang. Gusto niya yun. Yung eksena namin ni Paolo, sinut namin si Direk, nagpapasalamat din ako sa mga direktor namin dahil sobra nila akong inalagaan. Tinanggal nila lahat ng mga kaba, takot, dahil sa kanila talaga ako kumapit. Lalo na sa unang eksena na si FMR, parang sabi ko, Direk, gusto ko mag-grow, pero paano? Natatakot ako, kinakabahan ako. Tapos sabi niya, magtiwala ka lang sa akin. Bahala sa'yo. So, ang dami na ng paliwanag sa akin, ganyan. Parang kami ni Direk ngayon lang kami nagkatrabaho sa isang series. And then, second day pa lang ng taping namin, ginawa namin yung eksena yun ni Paolo. Tapos, syempre, sobrang tahimik siya na tao. First day pa lang, paano ko kaya yung kwentuhan? Tapos hindi naman siya natatawa sa akin. Paano to? Hirap! Tapos, second day, kinakabahan pa rin ako. Pero parang, sige, A-game siya. So, A-game din ako. Kunyari, seryoso na lang ako. Tapos, hanggang sa, nagpapasalamat din ako sa kanya dahil pinapadali niya naman yung mga bagay na kinakabahan ako. Every time na nagsistep ako sa set namin, sobrang kabado talaga ako kasi hindi ko talaga to forte. Yes, at hindi ko talaga to comfort zone and hindi ako confident kung maayos ko ba siyang nagagawa and na-deliver. Pero dahil sa director namin, Direk FMR, Direk Jojo, and dahil sa mga co-actors ko na sobrang galing, naaangat naman nila ako at natutulungan nila ako. And yun yung pinagpapasalamat ko sa series na to. Ayan. With JM, medyo madali na yun. Yung kay JM naman, abangan nyo na lang. Base sa napanood pa lang namin na yung mga scene pa lang. Kami, nagka-work naman kami ni JM sa movie na U-Turn. So parang di namin to first time na magka-eksena and nakapagkwentuhan naman kami before. And ngayon, si Paolo, first time ko siya makatrabaho and sobrang galing mo pala. Thank you. Oo, parang kapanood lang kita nung araw. Tapos, Liliwanagin ko lang po. Mas nauna ko pong napanood si Kane sa TV. Kumbaga, nag-aaral pa lang po ako. Naabangan ko na po sila sa TV. Grabe naman yun, Direk. Parang si Direk kasi lagi niya akong binuboost sa mga bagay na hindi ako naniniwala na kaya ko. So parang, parang yung fights ko din yung pagkakaupo na. Ako naman, yun nga, si Direk is, parang ito yung role na hindi ko talaga maisip na gagawin ko siya in my whole acting career. So, kami rin din namin naisip. Di ba po? Nagkagulatan tayo. Ako din eh. Pero ito na tayo. Nagawa na natin. So parang ginagaya ko lang talaga sinusunod ko lang yung sinasabi ni Direk dahil malaki talaga yung tiwala ko sa mga director namin dito sa Linlang. And what happened after that scene? After the shoot? Nung scene na yun? Backup na. And then, walang iyakan, Direk? Wala namang moment na gano'n? No. She was, when she was a friend. Hindi naman siya nakaka-traumatize. Yun. So, struggle kasi sabi niya. Pero naman, nagawa naman namin. And then, very kind and helpful naman din si Paolo na umalalay, ganyan, and all. And, yun, hindi niya pinahalata sa akin na kung kinakabahan ako. Feeling ko hindi naman siya kinakabahan. Hindi, kinakabahan din ako. Kasi, it's, scenes like, intimate scenes like those are really, parang lagi akong kinakabahan pag may ganun, I'm not comfortable doing it. I'll do it based on my character, on the script. But as a person and as me, I never ako naging komportable talaga sa mga eksena. We did some scene with Kim and JM naman. Pero lang yun, mala-mala. Abangan nyo na lang sa Prime. Ang magaling kasi sa kanila ni Paolo at saka ni JM, marunong sila magdala ng leading lady. Kasi alam mo kasi yung
ka ba ni Kim with regards to that scenes? Kasi si Kim kasi yung parang lagi kong running gag sa kanya, ano, yung i-graduate mo na yung showbiz darling. Yung maging ano ka na ngayon, iba, ganyan. So, meron siyang hesitance dun sa scene pag gano'n ng mga eksena. Pero nagagawa naman niya, sabi nga ng Direct FMR, may notes siya kung saan manggagaling yung emotions niya. Na ang maganda sa kanya, binibigay niya yung pointer sa mga baguhan like sina Angie Salvacion, yun. Parang know your character, parang gano'n. Binibigyan niya ng points para doon sa mga eksena na hindi sila nawawala. So, may marami kasing aabangan kayo sa mga eksena na pasilip pa lang talaga yung first 2 days. So, nagawa naman niya. Basta si Kim nung eto na. Sige na. Ganun siya. Yun nga, Direk, congratulations. Kasi parang Salamat. habang pinapanood namin, parang Ibang Kim nabubura talaga na yung siya. Kim Chu na kilala namin. Yes. At the same time, mixed na yung mga emotions namin na parang landi naman yung Kim. Juliana yun. Si Juliana. Ngayon pala itatak na natin si Juliana yun. Ayan, thank you very much. Thank Kasi you. pa sana ako, pwede pa. Ano lang yung reaction mo o yung pananaw mo sa isang babae na loko sa simulasyon? Kagaya ni Juliana. Ay, we wanna hear this. Makabigat naman yung Ate Melba. Direct, send help to the pakiramdam ng babaeng ng loko. Ano ang perception mo bilang isang babae? Na nanloko siya sa lalaki, sa asawa niya. Isang asawa o isang... Ang babae naman, ang gusto niya lang naman sa buhay is atensyon, pagmamahal, oras, and security. Yun lang naman ang importanteng dapat maramdaman ng isang partner or ng isang wife. Kung kulang, maaaring makakagawa siya ng mga bagay na hindi niya gusto, pero nahanap niya yung kaligayahan niya sa ibang bagay. So, it's just a matter of choice and decision. And, yun nga, sabi ko, pag nagmahal ka, hindi mo na alam kung tama o mali yung ginagawa mo. So, dapat may natututunan tayo sa lahat ng ginagawa natin. So, you mean, when you play the role of Juliana, nagbago yung perception mo? Mas naintindihan mo yung mga babae nakakagawa ng gano'n? Hindi naman sa sinasabi kong okay yun, okay siya, okay yung ganyan. Pero pag napanood mo itong buong series na to, may intindihan mo yung babae kung bakit niya ginawa yun and kung bakit niya nagawa yung bagay na yun. But at the end of the day, meron kang matututunan and meron kang take away na dapat pinapahalagahan ng lalaki ang isang babae para hindi siya mawala sa'yo. Thank you. Last na lang, last question. Reverse naman natin. Ano naman yung... Siya naman. Oo, mga lalaki naman. Ano na Ang yung... lalaking niloko. Kayo, ano yung naramdam kapag kayo naman yung niloko ng partner mo? Huwag sana mangyari sa akin. Yun lang. Pero coming from, add na lang siguro sa sinabi ni Kim. The lines and Juliana's character also, parang even before the show started, it was researched. A lot of people were interviewed. So may pinanggagalingan at may pinagbabasihan rin yung character ni Juliana based on actual real people. Right. Yan, yun lang. Inspired by true life stories, JM? Pakiramdam daw ng naloloko. Masakit po yun. Masakit po. Okay. Okay lang. Masakit pong maloko. Kaya dapat mag-ingat. Dapat mahalin muna yung sarili. At huwag mong luloko kasi karma is real. Ah,